Kumusta kayo nung yung love life mo? Basta love life. Oo. Ay, wala muna. Ay, wala muna daw po, ayun. LDR muna. LD. Okay guys, magandang gabi sa ating lahat. Tayo tayo po muli ay gagawa ng reaction video for tonight's vlog. Well anyway, good evening sa ating lahat. Saan mang sulok kayo naroroon, ito na naman po tayo at tayo'y gagawa ng ating sasabihin na nating re-reactionan natin yung vlog ni Sir Olives dahil marami ang nag-message sa atin na kung ano daw ang aking ah, pwedeng maibigay na opinion about dito sa kanyang vlog. Kung inyong napanood is yung nandoon yung mga questions ni Freda at ni Sir Olives dito kay Kalingap Edu. Well guys, hindi na tayo pa magpatumpik-tumpik pa at tayo ay bago tayo magsimula ay please pakipindot naman ang bell button to subscribe my YouTube channel. At saka paki-like and share na rin at pa-thumbs up naman guys. So ito guys, ilang ulit kong pinanood ang vlog na ito ni Sir Olives dito kay Kalingap Edu. Which is rin ko rin, napanood ko rin yung live na ito. Pero may upload din si Sir Olives dito. So dito natin na yung mga katanungan. Medyo sa una pa ay medyo hindi ko pa siya na-gets. At habang paulit-ulit kong pinapanood ito at saka may mga kaibigan din tayong nag-message na Ate Chay kung pwede ka bang magbigay rin ng ang iyong opinion about dito. Dahil sa ating thumbnail is opinion mo, opinion ko. At saka paki-comment din below yung opinion nyo dahil ito is opinion ko rin. At ito rin, magbibigay lang din ako ng aking kaunting opinion about dito. At saka pinili ko lang din yung ah, bandang yung video dito na yung mga, andito lang, iaano ko lang yung dito yung mga usapan nila dito, yung tanong ni Freda at saka yung mga katanungan din ni Sir Olives na umani din ng mga iba't ibang mga opinion. Dahil yung iba hindi sang-ayon doon sa ini-insist daw ni Sir Olives about doon sa ah, yung about sa may second chance pa. Well, pupunta din tayo diyan. At ito, sisimulan ko ang na ito para sa akin. Yung sa akin lang din. Right? Disclaimer ito ha kay Sir Olives. Hiramin ko muna dito yung kumuha din ako ng kunting clips dito sa vlog mo Sir Olives. Pasensya na po at gagamitin natin kunti dito ang mga kinuha ko lang na kunting clips dito para maiparating din natin kahit na napanood ito ng ating mga ibang mga manunood. Disclaimer ha kay Sir Olives, pahiram muna ng iyong kunting video. Kukuha lang ako ng kunting video dito. Dito sa video ni Sir Olives is may nakita akong dito. Yung kapupulutan ba natin ng aral. Yung about sa pakikipag-ayos, pagpapatawad at saka yung mga ibang kasagutan ni Kalingap Edu dito na dito sa katanungan ni Freda na dito nakafocus ako dito guys. At saka ninamnam ko ang bawat kasagutan dito ni Kalingap Edu. Unang-una is yung tanong ni Freda na kumusta ang love life mo? Kumusta yung love life mo? Siyempre, tinanong mo ako sa love life na gano'n, kung kumusta. Oo, love Pero life. siyempre, pahinga muna siyempre. Wala na muna siyempre sa lahat ng mga ay masyadong maingay at saka maraming nangyari. Pahinga muna. Focus muna sa goal, sa mission muna. Hindi tayo magbabago sa pagiging mapagmahal. Kahit pa man tayo ay Magkaibigan kasi sila. dito sa lahat ng mga nangyari. Well, may mga konteksto dito na kinuha ko is yung kasagot ni Kalingap Edo is yung pahinga muna, isa diyan, yung maingay at focus lang sa goal.
at di magbabago. Dito sa pahinga muna na kanyang sagot is yung ipahinga muna kung ang tinutukoy dito is about love team is nasagot na yan ni Kalingap Edo mula noon pa nung about sa interview ni Boss Berador, nasagot na yan ni Kalingap Edo. Yung sinabi niyang pahinga muna, which is parang hindi mo na niya i-focus doon sa mga love team. At saka kung ano man yung nasa loob niya na yung gustong iparating ng iba na pag sinabi kasing kumusta ang love life mo is a relationship between a girl and a boy. Basta yun lang ang opinion ko, guys. At saka dito sa ayaw niya yung maingay. Alam niyo naman, guys, ang mga nangyari sa Kalingap. Hindi naman natin yun maikakaila na yung kaingayan ngayon sa community ng Kalingap na sa mga nangyari previously. 'Di ba? Alam niyo na yon kung ano yung mga maingay na yung mga about sa tulfuhan, kung saan nagsimula ang lahat ng ingay. Yung alam niyo na, yung ingay from those yung mga dating Kalingap partners na nag-iingay. Alam niyo na, guys, yung ang ibig sabihin nito, maingay ang kapaligiran, yung ganun, na may mga yung mga issues, yun ang ibig sabihin ni Eds. Ayon sa naintindihan ko, yung word na maingay, yung mga nangyayari, yung mga sa kapaligiran na yung mga nagbabatikos, nagbabato kung anong mga binabato against sa kanya, yung mga issues. At saka yung sinabi niyang focus sa goals. Ang ko dito is nilista ko talaga, guys, at ginawan ko siya ng aking sariling opinion, which is ayon sa aking in my own opinion, focus sa goals is yung ifo-focus muna niya yung pagcha-charity niya, i-focus niya yung attention niya sa kanyang channel, which is alam naman natin na marami siyang mga tinutulungang beneficiaries. So dapat i-focus muna niya doon kasi previously yung mga nakaraang niya na naisalang siya sa love team is yung medyo lumaylo yung mga niya, kukunti lang yung uploads niya doon sa kanyang channel dahil hindi naman niya mahindian yung love team. At saka kung sakaling i-call siya ni Kalingap Rab na may vlog, so nasagot na rin ni Kalingap Edo ito na mag-focus muna sa kanyang goal na sa kanyang mga tinutulungan. Ito lang din ang aking opinion sa mga katanungan ni Freda. At pumunta naman tayo dito sa follow-up question ni Sir Olives. Sa lahat naman nangyari, bro, hanggang ngayon, nasa puso mo pa rin siya. Hanggang ngayon, nasa puso mo pa rin siya? Yun ang tanong ni Sir Olives. Siyempre, kahit pa paano, ang isang tao, hindi natin makakalimutan yan eh. So, kung anong pinaka mas mahalaga ba, yung yung galit mo, yung at kung naman, medyo nakupas na ang sakit, mas pilit mong makipag-ayos. Yung mga good memories na lalahanin mo para maging okay kayo, yun ang mahalaga. Ang sagot dito ni Kalingap Edo indirectly is yung hindi niya makakalimutan yung mga nila, yung mga samahan nila within sa love team nila. Pag humupa na yung nararamdaman na galit o anuman dyan na nasa puso mo is gagawin mo na ang pakikipag-ayos. Pero kung sakali, bro, naniniwala ka ba sa second chance? Open ako sa pakikipag-ayos. Yun naman talagang purpose. At dumako naman tayo dito sa pakikipag-ayos o reconciliation. Hindi, bukod sa pakikipag-ayos, halimbawa, pakikipag-ayos pero parang reconciliation, parang pagpapatawad sa isa't isa. Ang pakikipag-ayos naman ay muling pagbuo ng nawasak na relasyon o tiwala sa pagitan ng dalawang tao. Maraming mga taong nasaktan. Hindi lang yung both parties, pati na rin tayong mga manunood. Dito, guys, parang medyo matagalan tayo dito sa matatagalan tayo dito sa prosesong ito, yung pagbabalik ng tiwala. Ang pagpapatawad ay mabilis lamang. Ngunit ang pakikipag-ayos at ang pagbabalik ng tiwala, nangangailangan talaga ng mahabang
panahon. Pero yung pagpapatawad nyo sa isa't isa is, yun yung simula ulit para maging ano kayo ulit. Open ka sa ganun sa tingin mo. Sa tingin ko ngayon pa lang, sa ngayon lang, ang kaya ko lang pang i-guys yung pagiging kasi hindi nawala yung ko yung pagiging tawag dito. Yung samahan na dati, hindi nawala yun. Yun yung nagiging mababaw eh. Hanggat di mo nire-release yun, Wala. di ka makukontento sa buhay mo. Dito guys is may mga hakbang tungo sa pakikipag-ayos at pagpapatawad. Mga iilan lang ang ko dito, ang kinuhanan ko ng konteksto, or parang sinamarize ko lang dito yung yung ibig sabihin ng yung hakbang ng pakikipag-ayos at pagpapatawad. Yung tanggapin sa sarili na ikaw ay nasaktan o nagkamali, huwag itanggi ang sakit o galit. At saka ito, mag-usap ng mahinahon. Magkaroon ka ba ng tapat na komunikasyon between you and or both parties. Gamitin ang I statements, or halimbawa, yung mag-anuhan na kayo, yung mag-usap kayo dalawa. Sabihin nyo harap-harapan kung ano yung gusto nyong iparating sa isa't isa. 'Di ba? Yung sabihin mong nasaktan ako dahil sa ginawa mo. Yung ganun ba, example lang. Yung kayong dalawa lang na ilabas mo lahat yung sama ng loob mo, ilabas mo lahat ng galit mo. Kasi diyan marirelease yung diyan mo marirelease kung ano ang kinikimkim mo sa iyong kinikimkim mo dito sa puso mo. Kaya pag nailabas mo lahat-lahat yan, marirelieve ka. Magbigay ka rin ng boundaries. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang dapat mong hayaang masaktan ka uli. Respeto lang ba? Yung respeto na once na nagpatawad ka na, meron nandun na yun yung respeto sa bawat isa. At idadagdag ko pa dito guys yung nasa thumbnail ko na katanungan, which is yung alin ba ang mas mahalaga sa iyo, ang kapakanan ng mga magulang mo or pansariling kapakanan mo? Yun ba yun? Basta yun na yun. So, ito lang ang masasabi ko guys. Kadalasan kasi tinuturo sa atin na ang mga magulang ang nagpalaki at nag-alay ng sakripisyo para sa ating kinabukasan, right? Kaya naman ang pag-una sa kanilang kapakanan ay tanda ng pasasalamat at pagmamahal. Well, dito ang aking pananaw is, of course, kailangan magparaya ka. Kagaya ng example natin, dito yung katayuan ni Kalingap Edo, dahil naintindihan ko yung ibig niyang gustong iparating, ang pakikipag-ayos, di ba? Sa aking opinion lang here is ang opinion ko lang dito is parang may dalawa ang nakikita ko ditong aspekto. Magpatawad ka. Ang pananaw ko lang dito ha, di ba yung sinabing magpatawad ka, tapos sakripisyo. Sinasakripisyo mo ang sarili mong kapakanan, ang sarili mong kaligayahan to make your parents na magiging ka din, yung tumatanaw ka ng utang na loob. If not of your parents, ay wala ka din dyan sa katayuan mo, di ba? Kahit for me ha, mas pipiliin ko ang parents ko kaysa pansariling kaligayahan ko. Handa tayong magsakripisyo about dito. Sa usaping ito, handa tayong magsakripisyo. Handa tayong magsakripisyo para mayroon tayong kapanatagan ng loob. Diba guys? Dito is mahirap man para sa ating sarili, mahirap man para sa kanya na mas pipiliin mo yung nasa posisyon ka ng pagpipili dito. May ka na dito, yung alin ba sa katanungan sa sarili mo is alin bang pipiliin ko? Ang mga magulang ko ba o sarili kong kaligayahan? Sabihin na natin ganyan. Mga dalawang choices yan eh. Ito sa pangalawang ko dito is yung ang pananaw ko dito is yung pananaw sa sariling kaligayahan o personal na pagpipili. Dito guys is may sariling buhay na dapat gampanan at panagutan. Kaya nga ito self-sacrifice.
ay maaring magbunga ng sama ng loob, pagka-burnout o depression. Dito din makikita mo na may mga aspeto din diyan na nagparaya ka pero nagparaya ka para sa iyong mga magulang at sa sarili mo rin is ang katanungan mo dito sa sarili mo is paano na lang ako, yung sariling kaligayahan ko. 'Di ba nakaka-burnout talaga ito, guys, 'di ba? May yung kung sa pa 'yan, alin ang pipiliin mo? Ako ba o siya? Kaya ito lang ang na maibibigay ko, guys, na example or opinion ko. Ito lang mabibigay kong opinion about dito sa vlog ni Sir Olives na yung mga katanungan at sinagot naman ni Kalingap Edu. So hanggang dito na lang, guys, ang ating reaction video. Sana ay nagustuhan nyo ang mga pagpapaliwanag at kunting opinion ko, at comment down below kung ano din ang inyong opinion dito sa ginawa kong video. Hanggang sa muli, wag natin kalimutang suportahan always ang ating ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Hanggang sa muli, guys, this is me again, Ate Chai. Thank you for watching.